Mahilig ka ba mag-add to cart katulad ko at naghahanap ng pera at the end of the month? Guilty. So, halika samahan mo ako kung paano tayo kikita online using Lazada affiliate. Just like any other legit na source of income, ito ay kailangan nating i-work out at mag-implement ng magandang strategy para mapabili natin ang mga customers. Hindi ito get rich quick scheme. So, kung naghahanap ka ng bukas ay milyonaryo ka na, hindi po yun dito. So, as of November 22, kung kailan ko to ni-record, ay 3 months na akong Lazada affiliate. At ito yung kinita ko. Actually, maliit pa lang to kasi ginawa ko lang siya during free time at sinubukan ko kung kumikita ba talaga. At sumahod na rin ako, pero meron ako mga kakilala na kumita ng 50,000, 6 digits a month using Lazada affiliate. So, naniniwala ako na kaya natin to basta mag-implement tayo ng magandang strategy, which I will share on the next part of this video. So, make sure to follow and subscribe. Disclaimer pala, since matagal ang sahod sa Lazada affiliate at hindi siya definite na kung magkano yung pwede mong kitain. So, I do not advise this yet na maging full-time income. Kung iniisip mo mag-resign sa trabaho mo para maging Lazada affiliate, wag muna. Though maganda to as like part-time income or kapag stay-at-home mom ka na gusto mo magkaroon ng side income para sa family. So, explain ko muna ano ba ang affiliate marketing. So, hindi tayo ang magbebenta ng produkto pero tayo lang yung magpo-promote ng products. Kapag nakabenta tayo, ay magkakaroon tayo ng commission. Sa Lazada affiliate ay ganun din. Kapag si customer ay nag-click ng ating link, tapos bumili siya within 7 days, kahit hindi yung product na pinomote natin, ay pwede tayo magkaroon ng commission. So, for example, ikaw ay nag-promote ng iPhone 15 Pro Max sa iyong Facebook page or sa iyong YouTube channel. Tapos, Clinic Me customer ang yung affiliate link. Tapos, hindi naman siya bumili ng iPhone Pro Max, pero bumili siya ng earphone or charger. Then, you will have a commission from that purchase kapag nag-purchase siya within 7 days. Verification, sa Lazada affiliate ay hindi tayo kikita per click, but through every purchase na ginawa ni customer kapag linik niya yung affiliate link natin. Actually, ang commission sa mga purchase ay barya-barya lang. Pero kung marami kang customer na bumili through your affiliate link, pag pinagsama-sama mo yun at everyday meron kang benta, ay malaki din naman siya. Paano ba tayo kikita sa Lazada affiliate? There are 3 ways. So, number 1, through commission. So, yun nga, kapag si customer nag-purchase through our affiliate link, kahit hindi yun yung exact item na pinomote natin, ay magkakaroon tayo ng commission. Though, yung commission nga is maliit lang. For example, 1%, kung bumili lang siya tag 100 pesos, edi 1 peso lang yung commission mo. Pero kapag bumili siya ng, for example, tag 10,000, may cap ata na tag 400 pesos. Hindi ko pa sure yung cap. So, you can earn as much as 400 pesos sa isang purchase. Konti siya, maliit siya, pero kapag marami ang nag-purchase sa affiliate link mo, for example, 100 people, 'di ba? Tapos araw-araw namang may nagpo-purchase sa affiliate link mo, marami na rin siya. So, mas maganda, mas malaki yung purchase ni customer para mas malaki yung ating commission. So, kaya ang mga affiliate marketer during major sale like 11/11, 12/12 ay nagdo-double time sila at nagdo-double down sila ng effort nila, even ads sa pagpo-promote ng mga appliances, mga big purchase like phones, ganyan. Kasi mas malaki yung commission at the same time, yung mga customer ay nag-add to cart din, nagpa-purchase din dahil yun yung time na may maraming vouchers, maraming cashback, maraming payment discounts, and even yung mga shops may mga malalaking voucher. So, yung mga customer talaga is buying spree during that period. At tayong mga affiliate marketers din, ay malaki din ang opportunity to earn during that season. So, second way para kumita tayo sa Lazada affiliate is through top-up rewards. Though maliit lang to, from time to time, merong mga challenges na binibigay si Laz affiliate team. Na for example, kapag nakabenta ka ng worth 27,000, ay magkakaroon ka ng additional 1,000 commission sa iyong payout. Tapos, ang pangatlo namang way to earn is kapag nag-comply ka sa mga challenges. For example, during 9/9,
ay may challenge sila as affiliate team na mag-post ka ng 9 times sa profile mo sa groups with your affiliate link at isubmit mo yon, then you will have additional 100 pesos. Ganyan. So, tandaan nyo lang na kapag sa mga challenges, you have to submit your compliance kasi hindi siya automatic na kinikredit ni Lazada Affiliate. So, ngayon tuturuan ko naman kayo paano mag-sign up sa Lazada Affiliate. Kung meron na kayong Lazada app, buyer account, then madali na lang yon. So, ang una mo kailangan ay punta ka sa buyer account mo, tapos i-browse through mo yung affiliate icon. Tapos make sure na pareho yung Lazada account name mo sa Lazada affiliate account mo at sa ID na gagamitin mo pang verify ng account mo. Tapos, fill up mo yung general information, name, birthday, valid ID, and address. Ilagay mo din dyan yung Facebook, TikTok, YouTube, or Facebook page URL mo kung saan ka magpo-promote ng Lazada affiliate links mo. Tapos, sa bank account information naman, ilagay mo lang yung bank account, bank code, bank name, SWIFT number, at yung proof of bank, like bank statement, internet banking, screenshot, with your bank account number and name. So, ganun lang siya. Pwede rin pala GCash. Kung VAT registered ka at kung mag-issue ka ng receipt, ay lagay mo lang yung details, pati yung screenshot ng receipt mo. Pero kung wala naman, you can just leave it blank. Pero kapag umabot na ng 100,000 na yung income mo, ay hindi mo na talaga magpa-BIR registered para ma-process yung iyong income. So, ina-approve pa ni Lazada itong mga details na ilalagay mo dito. Pero you can already start promoting as an affiliate. Kapag merong hininging further information like clearer ID or clearer na proof of bank, i-comply mo lang. So, dahil meron na kayong Lazada affiliate account, ituturuan ko na kayo kung paano mag-generate ng inyong affiliate link. Ito yung pinaka-importante. So, sa buyer account muna tayo sa app. So, open your app and then punta kayo sa Lazada Affiliate. Tapos, search mo dyan yung product na ipopromote mo. Tapos, click mo lang yung copy link. Yung link na ika-copy mo, yan na yung pwede mong ipromote sa iyong social media. Pwede rin yung one-step share at pwede mo na rin i-redirect yan sa Facebook or sa Messenger, sa TikTok mo. Ganyan. Disclaimer lang pala, kapag nandun kayo sa mismong Lazada app, yung kung saan kayo nagbabrowse ng product na i-check out nyo, hindi pa yun yung affiliate link. So, make sure to convert it first dito sa module na to before nyo i-promote. Ayan. So, if pag-desktop naman, so punta kayo sa adsense.lazada.com.ph tapos i-login nyo lang dyan yung Lazada account nyo. Same credentials lang. Tapos, kung mag-generate ka ng link dito sa desktop, ay hanapin mo yung parang chain icon sa right part. Tapos, i-paste mo lang dyan yung link na nakopy mo. Tapos, generate. Yung generated link, yan na yung ipopost mo as your affiliate link. So, ngayon naman, tuturuan ko kayo ng medyo advanced paano nyo mamamonitor yung mga affiliate links na pinopromote nyo. So, napansin nyo ba itong sub-ID dito sa desktop or even sa mobile? Sub-ID. So, yun yung pwede nyo gawing ID or identification ng mga affiliate links na pinopromote nyo. For example, magpo-promote ka ng iPhone Pro Max, iPhone 15 Pro Max, tapos pero meron kang different Facebook, different social media pages kung saan mo siya ipopromote. So, gusto mong ma-identify kung saang page mo ba siya mas profitable or maraming nag-click. So, pwede mong sabihin na iPhone Pro Max YouTube, iPhone Pro Max Facebook, iPhone Pro Max Instagram, iPhone Pro Max TikTok. Tapos, pero, ano yan, separate. Lagay mo lang yung sub-ID mo, then saka mo generate, tapos yun yung ipopromote mo sa YouTube mo. Tapos, gawa ko ulit sa bagong link with your new sub-ID na Facebook, tapos yun yung lalagay mo sa Facebook. Tapos, filter out mo or i-study mo yung conversion mo kapag pumunta ka dito sa conversion report, tapos hanapin mo yung sub-ID na nilagay mo. Nakikita mo which of your online real estates yung malaki yung conversion, ganyan. Paano ba tayo magpo-promote ng ating mga affiliate links? So, unang-una is mag-promote ka as you. So, create your unboxing video or user-generated content like video or pictures.
Tapos yun yung i-promote mo sa iyong mga Facebook profile or sa YouTube mo, or kung meron ka ng Facebook page or vlogger, then you can promote your reviews doon sa mismong mga social media profiles mo. Of course, with your affiliate link. Para ma-maximize ko din pala yung mga contents na ginagawa ko is I post sa Reels, sa Facebook Reels and Instagram Reels. Kasi ang maganda sa Reels, kahit hindi mo follower, ay pwede nilang makita yung content mo. Tapos ginagawa ko, nilalagay ko sa comment yung affiliate link ko kasi hindi clickable sa description. And third one, kapag nagpo-promote ako social media, sa stories din. Kasi may mga tao na hindi nagpe-Facebook or hindi madalas nag-scroll, pero lagi silang nagtitingin ng stories. Ilalagay ko yan sa link ng swipe up na feature para kapag clinic nila, ay mareredirect sila dun sa pinapromote kong product. Second best way to promote your affiliate link is mag-join ka sa mga reviews group, tapos create your honest review regarding the product. Actually, kapag nakilala ka sa mga Facebook groups na ikaw yung taong nagre-review ng, for example, skincare or makeup, then you will be the subject matter expert in that group. Tapos makikinig yung mga tao sa'yo about your opinion. So usually yung mga budol groups or yung mga review sharing community, totoong tao yung mga yan, ganyan. Tapos naghahanap din sila ng mga recommendation ng ibang tao. So make sure to post your honest review. Tapos also comply with the group rules. For example, dapat may proof of purchase, dapat hindi spammy, dapat hindi ka nagte-text speech, ganyan. Dapat at the same time honest ka sa review mo, ganyan. So dito ako sa mga groups na to nagpo-post sa Homebodies, sa Budol Besties, sa the Budol Group, sa Last Years. So make sure to always comply with the requirements, with the group rules para hindi ka makik. Ipapakita ko rin dito yung format kung paano ako nagpo-post para ma-approve. Ayan, so make sure that when you post your reviews sa mga groups na to is ang main focus mo is kung paano ba magbe-benefit yung community sa post mo at hindi ka lang nagpo-promote ng affiliate link. Kung ayaw mo naman mag-create ng content at mag-post sa mga Facebook groups regarding your reviews, and you can promote naman the products by just copy pasting the products or product pictures and product videos from Shopee or Lazada. Yan. So I use Lazada Save or Shopee Save to download the pictures. So maghahanap lang ako ng mga product pictures na magaganda, as much as possible, yung mga lifestyle picture, tapos yung mga mataas yung quality kasi yung iba medyo pixelated na yung mga products. So, I will just use Shopee Save or Lazada Save. I will create a separate video for that. Tapos, ang gagawin ko is, mag-generate ako ng link ko, tapos magpo-post ako sa Facebook Marketplace, and then magpo-post ako ng for example, pictures, tapos short description ng product, tapos may link. And then, ipopost ko sa marketplace, tapos automatic share sa iba-ibang Facebook group. Ganon. Tapos, pwede rin naman, diretso ka mag-post sa Facebook group. Ang maganda is merong pictures, tapos may kasama ng video, tapos add your affiliate link sa description. The more Facebook groups, much better. So, kasi more mileage, mas maraming makakakita, mas maraming makaka-click, ay mas okay siya. Pero make sure na your post will stand out kasi marami na rin mga affiliates na nagpo-promote sa mga Facebook groups. Isang strategy pa na pwede mong gawin kapag magpo-post ka sa mga Facebook groups ay maghanap ka ng mga products na maraming freebies. For example, pag bumili ka ng isa, may freebie ka na 5. For example, itong binili ko sa Sales Lady ay marami siyang freebie. So, you can post this na parang nag-share mo yung magandang balita sa kanila na maraming freebie itong shop na to. So, people love freebies. So, maybe they will buy or they will click your link kasi nga curious sila kung ano ba yung mga freebies. Isa pa is kapag yung shop ay, for example, may malaking vouchers na binibigay. For example, appliance shop, tapos may 2,000 or 1,000 worth ng vouchers na pwedeng gamitin sa shop na yon. Then,
you can also promote it sa mga Facebook group. So, ang last strategy na ginagawa ko to promote my affiliate link is through Facebook ads. So, ito yung kailangan mo ng budget pero low effort. Tapos, pwedeng malaki yung maging return kasi mas marami kang tao na pwedeng ma-reach. Basta magaling ka lang mag-strategize, makahanap ka na magandang product na ipopromote. At the same time, ay maganda yung timpla ng Facebook ads mo. I will teach that on a later video kasi mas technical at mas mahaba yung video na yun. So, very important information is 45 to 60 days bago ka magkaroon ng sahod. So, yan ay para sa mga first time na Lazada affiliate. Kapag nakasahod ka naman na, ay every month na ang iyong sahod. Basta hindi ka lang mag-change ng iyong banking information. So, yun lang muna. Baka ma-overwhelm kayo. If you have questions regarding Lazada affiliate or other types of affiliate, which I am also doing, just message below or comment below and I will try my best to answer and do a video about that. So, like and subscribe. Salamat. Bye-bye!